Tumahimik ka, magsasaka. Sigaw ng hukom na agad nagpalakas ng tawanan sa buong silid ng hukuman. Walang sinuman ang makakapag-isip na ang isang simpleng lalaki ang siyang magbabasa ng batas ng mas tama kaysa sa kahit sinong abogado. Ngunit ang sumunod ay nagdulot ng katahimikan sa lahat. Umalingaw-ngaw ang mga yabag sa marmol na pasilyo ng matandang gusali ng korte. Sa labas, puno ng mga taong bayan ang plaza. Karamihan sa kanila ay hindi pa kailanman nakapasok sa ganitong lugar. Pero may kakaiba sa araw na iyon. Isa sa kanila ang haharap kay Hukom Hector Morales, isang lalaking kilala sa kanyang kayabangan at paghamak sa mga hindi nakasuot ng Amerikana o walang legal na titulo. Sa loob, nagsisiksika ng mga tao sa mga lumang upuang kahoy. May mga tindero, estudyante ng batas, mga babaeng may pamaypay at maging mga batang abogado. Lahat sila ay nandoon para masaksihan ang inaakala nilang kahihiyan ng isang dukhang lalaki. Ang sabi-sabi sa labas, isang hamak na magsasaka ang naglakas loob na lumaban sa isang mayamang may-ari ng lupa. Lahat ay dumating para makakita ng palabas. Kaayusan sa hukuman, sigaw ng tagapagbalangkas habang papasok ang hukom. Kumampay ang kanyang itim na balabal at agad na tumayo ang lahat. May seryosong mukha si Hector habang umupo sa mataas niyang upuan. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan. Magaspang ang mga kamay, sira-sira ang kasuotan at may tindig na walang bahid ng takot. Siya, si Luca Rivas. Hawak niya ang isang sombrerong dayami at ang kanyang mga mata ay matatag at diretso. May putik pa ang kanyang bota, tila dumiretso siya mula sa bukid. Kumalat ang mahihinang tawanan sa silid sa kanyang itsura. Ito ba ang nagre-reklamo? Tanong ng hukom, kunway nagulat habang binabasa ang papeles. Opo, kagalang-galang, tugon ng clerk. Isang magsasaka, bulong ni Hector ng malakas para marinig ng lahat. At anong kailangan ng isang tulad niya sa batas? Akala ba niya para sa mga amoy bukid ang batas? Muli, nagtawanan ng lahat. Bulong ng isang grupo ng estudyante, hindi ito tatagal. Patatahimikin siya agad. Tumingala si Luca at huminga ng malalim. Nanatili siyang tahimik. Tinitigan niya ang hukom para bang maingat na pinipili ang mga salitang sasabihin. Magsalita ka na, magsasaka, utos ni Hector, may ngiting mapanghamak. Pero hindi ako papayag sa kalokohan. Tumigil ang mga bulungan, lahat ay naghintay ng kanyang pagkakamali. Nandito ako para sa aking mga kababayan, panimula ni Luca, kalmado at malinaw ang tinig. Kinuha ng isang may-ari ng lupa ang aming lupain, binaliwala ang hangganang itinakda pa noong mahigit 100 taon na ang nakalipas. Umiling ang hukom at tumawa ng pilit. Ikaw, pag-uusapan ng mga hangganan, ang batas, umupo ka na at manahimik. Sigaw niya sabay hampas ng martilyo. Nagtawanan muli ang mga tao. Yumuko ang isang babae mula sa nayon ni Luca, nahihiyang tumingin. Ngunit hindi na tinag si Luca. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang luma at gusot na kwaderno mula sa loob ng kanyang Amerikana na para bang alam niya ang bigat ng kanyang sasabihin. Sa buong paggalang, kagalang-galang, sabi niya, may kumpiyansa sa tinig ang Artikulo 200 at 47 ng Kodigo sa tubig at lupa noong 1821 ay nagsasaad na ang lupang minana batay sa dokumentong legal ay dapat maprotektahan kahit pa nabago ang mga bakod pagkatapos. May kopya po ako ng record na iyon dito. Biglang tumahimik ang buong silid, maririnig pa ang pagkalaglag ng bolpen. Si Hukom Hector na umaasang malilito si Luca ay napakurap sa gulat. Anong sabi mo? Tanong niya, hindi makapaniwala. May karagdagan pa po, tuloy ni Luca matatag ang boses. Sa kaso ng Montiel laban kay Ramirez noong 1875, pumanig ang korte sa mga magsasakang nasa parehong sitwasyon. Nagulat ang mga tao, ang mga estudyanteng kaninay natawa, ngayoy nagkatinginan na may kaba.
Paano nakapagsalita ng ganito kaeksakto ang isang tulad niya? Sinubukan ng hukom na bumawi sa pamamagitan ng paghampas muli ng martilyo. Tama na, sigaw niya, pero wala nang dating ang boses niya. Hindi umatras si Luca. Naglalagablab ang kanyang mga mata, may galit, may layunin. Alam niyang bawat salitang sinasabi niya ay mahalaga at simula noon magbabago ang tingin ng lahat sa kanya. Napakakapal ng tensyon sa silid, walang gumalaw. Ang inakala nilang komedya ay naging isang makapangyarihang sandali, isang pagkakataon para sa isang magsasaka na gamitin ang batas laban sa kawalang katarungan. At nang malapit ng bigkasin ni Luca ang panghuling argumento na dudurog sa posisyon ng hukom, yumuko ang buong silid. Lahat gustong marinig kung tunay na mapapahiya ng isang hamak ang makapangyarihang hukom. Naglaho ang mga bulungan, walang kumurap. Si Hector na kanina'y kumpiyansa, ngayoy pinagpapawisan sa ilalim ng kanyang itim na balabal. Kinakabog ang mga daliri sa martilyo habang pilit pinananatili ang awtoridad, pero halatang may takot na sa kanyang mga mata. Saan mo nakuha yan? Tanong niya puno ng pagdududa, sabay turo sa lumang kwaderno ni Luca. Itinaas ni Luca ang kwaderno na parang simbolo ng katotohanan. Mula sa mga talaan ng munisipyo, kagalang-galang, gabi-gabi kong binasa, kinopya, at inintindi ang bawat linya. Hindi ako abogado, pero naiintindihan ko ang sinasabi ng batas. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila batong inihulog sa tahimik na tubig. Nagpadala ng pagkabigla sa buong silid. Ang mga estudyanteng kanina'y lumait sa kanya ay napabulong. Paano siya nakakuha ng access sa mga iyon? Hindi ito parang hula lang, para siyang may pinag-aralan. Hinampas muli ng hukom ang martilyo, puno ng inis. Katahimikan sa hukuman, sigaw niya. Pero ngayon, wala na itong epekto. Wala nang tumawa. Lahat ng mata ay nakatutok kay Luca. Ngayon ay may paghanga at respeto. Sa unahan, isang matandang babae ang mahigpit na hawak ang rosaryo. Mahina niyang bulong, hayaan niyo siyang magsalita, pakiusap, hayaan niyo siya. Tinitigan ni Luca ang hukom at huminga ng malalim. Sigaw ka ng sigaw, kagalang-galang. Patuloy mo akong tinatawag na magsasaka na para bang kahiya-hiya iyon. Pero ang lupang sinasaka ko, ang lupang nagpapakain sa amin, ay pinoprotektahan ng mismong batas na dapat mong ipagtanggol. Nagkaroon ng banayad na sagot ang mga tao sa silid. Pahapyaw na pag-ayon mula sa mga magsasaka at mamamayan. Nanginig ang mukha ng hukom, parang tinamaan ng mga salita. Sinubukang bumawi ni Hector, napangisi siya at muling bumalik sa kanyang mapanuyang tono. Sige nga, Rivas, kung sa tingin mo'y eksperto ka sa batas, ipakita mo ang galing mo, aniya. Punong-puno ng panunuya. Pero ipapaalala ko lang, ang batas ay hindi dasal na inuusal. Kailangang eksakto. Isang insulto na may halong hamon, inaasahan ng hukom na matitisod si Luca na magkakamali sa mga termino na maguguluhan. Pero hindi siya nagatubili, sinimulan niyang banggitin ang mga batas, taon, mga precedent case, at maging mga pangalan ng hukom mula sa mga lumang kaso. Bawat pangungusap ay tila suntok sa kayabangan ni Hector. May estudyanteng bumulong sa likod, gulat na gulat, iyan ang parehong president na pinag-aralan natin noong nakaraang semestre. Napalingon sa kanya ang mga kaklase, hindi makapaniwala. Lalong tumindi ang tensyon. Mas malakas na hinampas ng hukom ang martilyo, desperadong patahimikin ang silid. Tama na, walang galang na magsasaka, sigaw niya. Ako ang may kapangyarihan sa korteng ito. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, ngunit sa pagkakataong ito, wala ni isa mang sumang-ayon. Tumawa siya ng mapait upang pawiin ang tensyon, ngunit wala nang tumawa pabalik. Nagpalitan na ng papel ang dalawa. Si Luca, na dating tila dayuhan sa lugar na iyon, ay ngayon mas nararapat kaysa sa hukom. Naipit sa kahihiyan, nagpakawala si Hector ng mahirap na tanong.
Sige nga, sabihin mo sa akin, ano ang nilalaman ng Artikulo 152 tungkol sa naantalang pagmamay-ari? Tingnan natin kung gaano ka talaga katalino. Napatigil ang buong hukuman. Isa itong patibong. Pumikit si Lucas sandali, huminga ng malalim at sumagot ng walang takot. Sinasabi ng Artikulo 152 na kapag naantala ang pagmamay-ari ng higit 20 taon, nawawalan ito ng bisa, maliban na lang kung may malinaw na pagkilala mula sa orihinal na komunidad. Sa aming kaso, itaas niya ang isang kupas na pahina mula sa kanyang kuwaderno. Ang may-ari ng lupa ay lumagda ng pahayag noong 1900 na kami ang tunay na naninirahan sa lupang iyon. Napahugot ng hininga ang mga tao sa silid, tila apoy na mabilis kumalat. Maging ang ilang abogado ay napayuko sa interes. Bubuka sana ang bibig ng hukom pero walang lumabas. Napipi ang kanyang galit. Lumapit si Luca. Nanatiling magalang ang kanyang tinig, ngunit ramdam ang tibay ng loob. Hindi ako pumunta rito para ipahiya kayo, kagalang-galang. Narito ako para ipaalala sa lahat na ang hustisya ay hindi lang naninirahan sa loob ng korte. Lumalakad din ito sa bukid, nakayapak kasama ang mga kalyo at pawis. Isang tao ang dahan-dahang pumalakpak. Sumunod pa ang isa. Hanggang ang buong silid ay napuno ng banayad na palakpakan at mga bulong ng pagsang-ayon. Muling hinampas ng hukom ang martilyo desperado. Kaayusan! Kaayusan sa hukuman! Ngunit huli na ang lahat, nawalan na siya ng kontrol at ang kapangyarihang dati hawak niya ngayoy tila malutong na salamin na maaaring mabasag. Ano na ang dapat gawin ng hukom? Napalibutan siya ng mga tao, kaharap ang isang magsasakang tila mas nakakaintindi ng batas kaysa sa kanya. Bahagyang yumuko si Hector sa kanyang upuan. Mahigpit ang pagkakakagat sa panga, tila handang ipaalis si Lucas sa silid. Ngunit bago siya makakilos, bumukas ang mabibigat na pintuan. Ang matinis na langit-ngit ay umalingaw-ngaw, agaw atensyon ng lahat. Tumigil ang palakpakan, lahat ay napalingon. Sa ilalim ng mataas na arko, naroon ang isang lalaking nakasuot ng perpektong plantsadong abong Amerikana. Ang pulang kurbata ay tumambad na parang sugat sa gitna ng mapusyaw na silid. Nakilala siya agad ng ilan, si Ricardo Mendoza, ang personal na abogado ng may-ari ng lupa. Kilala sa katalinuhan at koneksyon, si Mendoza ay may reputasyong kayang baliktarin ang kahit anong kaso, lalo na kung may perang sangkot. Aba, sabi niya, malamig at maayos ang boses habang lumalakad patungong unahan. Napadpad ba ako sa misa? O isa lang itong kwento ng baryo na nagkukunwaring argumentong legal? Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa silid, napabuntong hininga si Hukom Hector, nagbago ang tono at muling naging mayabang. Mendoza, tamang-tama ang dating mo, ani Hector, may ngiting tagumpay. Iniisip ng palalong magsasakang ito na mas alam niya ang batas kaysa sa atin. Tiningnan ni Ricardo si Luca, may pangungutya sa tingin, habang hawak pa rin ni Luca ang kanyang kuwaderno. Para kay Mendoza, nakakatawa ang makita ang isang magsasaka na humaharap sa mga eksperto sa batas. Humarap siya sa mga tao. Sino ba sa inyo ang naniniwalang ang isang taong nagbubungkal ng lupa ay maiintindihan ang batas, isang bagay na ginugugulan namin ng maraming taon ng pag-aaral? Muling bumalik ang mga tawang may bahid ng panlalait, pero hindi natin nagsiluka. Tiningnan niya ng diretso si Mendoza at buong tibay na sinabi, "Hindi ko kailangan ng maraming taon ng pag-aaral. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanang nasa mga pahinang ito." Inaayos ni Mendoza ang kanyang salamin habang iniabot ang kamay. "Sige nga, ipakita mo, tingnan natin kung ano ang ipinaglalaban mo." Tahimik si Luca sa ilang sandali. Alam niyang napalilibutan siya ng makapangyarihang tao, pero alam rin niyang ang pinakamatibay niyang sandata ay ang katotohanan sa kanyang luma at kupas na mga papel. Lumapit siya at inilapag ang isang pahina sa gitnang mesa.
Walang pakialam na kinuha ito ni Mendoza, handang baliwalain, pero nang mabasa niya, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ito ang dokumentong nilagdaan ng may-ari ng lupa, kinikilala ang orihinal na hangganan. Naramdaman ng mga tao na may nagbago. Ito, nauutal si Mendoza pero agad niyang binalik ang tono. Ito'y walang saysay, lumalang to, malamang peke. Agad nakisakay si Hector. Eksakto, yan ang sinasabi ko. Wala namang kakayahan ng isang magsasaka para humawak ng ganitong dokumento. Ngunit hindi umatras si Luca. Lumapit siya muli, kalmado ang tindig. Ang dokumentong yan ay totoo. Ako mismo ang nagsiyasat sa mga archives. May opisyal na tatak mula sa munisipyo. Gamit pa rin ang parehong selyo hanggang ngayon. Biglang tumahimik ang lahat, tila kutsilyong humiwa sa hangin. Hindi mapakali si Mendoza. Isang batang estudyante ang tumayo, hindi na napigilan ang sarili. Tama siya, totoo ang selyong yan. Pinag-aralan namin yan sa legal history nitong nakaraang buwan. Masamang tumingin ang hukom sa estudyante. Umupo ka. Ngunit huli na, nabiyak na ang pader. Lalong lumalalim ang kredibilidad ni Luca habang si Hector at Mendoza ay unti-unting nadudurog sa paningin ng lahat. Sinubukan ni Mendoza na bumawi sa ibang paraan. Sige, magsasaka. Kunwari totoo ang dokumentong yan. Sabihin mo sa amin, ano ang alam mo sa Artikulo 310, Section B, ang batas tungkol sa kawalang bisa at bisa ng dokumento. Isa itong patibong, isang legal na detalye na maaaring ikabagsak ni Luca. Hinawakan ng lahat ang hininga. Tumingin si Luca sa kanyang kwaderno. Marahang naghalungkat gamit ang magaspang niyang kamay. Ilang saglit ang lumipas bago niya itinaas ang ulo. Ang Artikulo 310, Section B ay naaangkop lamang kung ang dokumento ay hindi kinumpirma sa mga sumunod na hakbang. Pero narito, itaas niya ang isa pang papel. Ang resibo ng buwis na pinirmahan ng parehong may-ari, binayaran ito batay sa parehong hangganan. Ang aksyon na iyon ang muling nagpatibay sa bisa ng dokumento. Agad ang naging epekto. Napakurap si Mendoza, hindi makapaniwala. Bumukas ang bibig ng hukom pero walang salitang lumabas. Umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan sa buong silid. Tinuturuan niya sila pareho. Mas alam pa niya kaysa sa mga profesional. Huminga ng malalim si Mendoza, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Pero sa unang pagkakataon, may bitak na sa kanyang kumpiyansa. Magsasaka, mariing sabi ni Mendoza, mababa at nagbabanta ang boses. Wala kang ideya kung sino ang kalaban mo. Abot na sa sukdulan ang tensyon sa hukuman, ngunit hindi na tinag si Luca. Tinitigan niya si Mendoza at tumugon ng matatag. Alam ko kung sino ang kaharap ko. Mga taong iniisip na mabibili ang hustisya. Pero dito mismo, sa harap ng lahat, patutunayan kong hindi ito nabibili. Biglang sumabog ang palakpakan mula sa likod ng silid. Paulit-ulit na hinampas ni Hector ang martilyo, sumisigaw ng katahimikan, pero nagbabago na ang ihip ng hangin. At ang pinakamatinding sandali ay hindi pa dumarating. Habang umuugong ang mga bulong-bulungan at umaalab ang tensyon, biglang tumayo ang isang court clerk, hawak ang isang selyadong sobre. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay. Kagalang-galang, aniya, halos hindi matatag ang tinig, isang kautusan ang kagagaling lang mula sa mataas na hukuman. Biglang tumahimik ang buong silid, lahat ng matay nakasunod habang lumalapit siya sa upuan ng hukom, para bang may dalang panganib. Naninigas ang pagkakaupo ni Hector, pilit nagpapanatili ng autoridad, kahit pa nanginginig ang ugat sa kanyang sentido. Si Mendoza naman ay naningkit ang mga mata, sinusubukang hulaan kung ano ang paparating. Inabot ang sobre. Agad itong pinunit ni Hector at binuksan ang sulat. Tahimik niyang binasa ito habang unti-unting tumigas ang kanyang mukha sa bawat salita. Napigil ang hininga ng buong silid. Sa wakas, nagsalita na ang hukom.
Ang hukuman ay naabisuhan na ang alitan sa lupa ng San Isidro ay kasalukuyang nire-review ng isang mahistrado ng mataas na hukuman dahil sa mga seryosong irregularidad sa naunang mga proseso. Parang kulog ang bulong-bulungan na lumaganap sa buong silid. Irregularidad, parang kidlat ang salitang iyon. Daan-daang ulo ang sabay-sabay na napalingon sa hukom. Muling hinampas ni Hector ang martilyo, pilit pinipigil ang lumalakas na reaksyon. Katahimikan! Ako pa rin ang may kapangyarihan dito, sigaw niya, ngunit wala na ang dating bigat ng kanyang tinig. Hindi napigilan ni Luca ang banayad ng ngiting umusbong sa kanyang labi. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ng sulat. Lumagpas na ang kaso sa maliit na hukuman na ito. Umabot na ito sa antas na hindi basta-basta matatakpan ng kayabangan at manipulasyon. Ayaw pang sumuko ni Mendoza kaya agad siyang sumingit. Walang nababago, sigaw niya. Superbisado man o hindi, nasa jurisdiksyon pa rin tayo ni Hukom Morales. May ilan sa mga nanunood na tumango pero marami ang tila hindi kumbinsido. Ramdam na ramdam ang pagbabago sa paligid. Unti-unting nawawala ang tiwala sa kapangyarihan ng hukuman. Sa pinakadulo ng silid, ang mga magsasaka, ang mga mangangalakal, nagkatinginan na may pag-asa. Ang mga estudyante ng batas ay nagmamadaling magsulat. Sinusulat ang bawat detalye ng isang tagpong hindi na basta simpleng pagdinig, kundi isang makasaysayang sandali. Dahan-dahang tinupi ng hukom ang liham at inilapag ito, walang mabasa sa kanyang mukha. Magpatuloy tayo, wika niya sa huli, ngunit wala ng kapangyarihan ang kanyang salita. At alam iyon ni Luca, dahan-dahang huminga ang magsasaka at muling itinaas ang kanyang kwaderno. Kung maaari po kagalang-galang niya, may karagdagang ebidensya po akong nais ipresenta. Agad lumapit si Mendoza, pinutol siya. Tumututol ako. Ang taong ito ay hindi lisensyadong abogado, wala siyang karapatang magpresenta ng ebidensya, wala siyang kwalipikasyon, wala siyang formal na pagsasanay at walang legal na karapatan. Parang taong nalulunod na nakakakita ng lubid, sinunggaban ng hukom ang pagkakataon. Tutol tinatanggap, walang karagdagang ebidensyang papayagan kung wala sa tamang proseso. Sumabog ang silid. Tumayo ang mga tao mula sa kanilang upuan, sumisigaw para sa hustisya. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa apat na sulok ng hukuman. Kinailangan pang hampasin ng bailiff ang sahig gamit ang dulo ng kanyang baston upang subukang ibalik ang kaayusan. Tinaas ni Luca ang kanyang kamay, unti-unting natahimik ang silid. Nagsalita siya ng kalmado pero mariin at bawat salita ay parang dagok. Sinasabi ninyong wala akong karapatan, pero hindi ba't itinatadhana ng saligang batas na bawat mamamayan ay may karapatang ipagtanggol ang sarili, lalo na kung wala silang legal na kinatawan? Tumahimik ang buong silid. Namulat ang mata ni Mendoza, nanigas ang kamay ni Hector. Artikulo 20, patuloy ni Luca, hindi inaalis ang tingin sa hukom. Maliwanag nitong sinasabi na bawat mamamayan ay may karapatang pakinggan sa sariling pagtatanggol sa harap ng alinmang hukuman. Isinulat iyan sa saligang batas. Isang malalim na katahimikan ang sumunod, walang gumalaw. Hanggang sa unti-unting may mga bulungan, sinundan ng mga pag-ubo ng gulat. At dahan-dahan, muling sumiklab ang palakpakan, mahina sa una, pero unti-unting lumakas hanggang sa naging isang dagundong. Hindi na kontrolado ng hukom ang hukuman. Ang silid ay pagmamay-ari na ng taumbayan. Muling hinampas ni Hector ang martilyo, pulang-pula ang mukha sa galit. Katahimikan, sabi ko katahimikan, sigaw niya, ngunit wala nang nakikinig. Ang hukuman na minsang kanyang teritoryo, ngayoy nakatuon sa lalaki na may putik sa bota, ang magsasakang nagsalita na parang bihasang hukom. Ramdam ang pagkapit sa pader, nagbago ng taktika si Mendoza. Sige nga, Rivas, ani niya may halakhak ng panunuya. Kung talagang alam mo ang batas, patunayan mo. Magtatanong ako ng isang bagay na kahit ang pinakamagaling na estudyante ay madalas mapatid.
Inayos niya ang kanyang kurbata at may dramatikong galaw, inilabas ang isang bitag. Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa mga nakatagong easement sa mga rural na lupain kapag pinag-aawayan ang access sa pinagkukunan ng tubig? Tumigil ang mga bulungan, isa iyong patibong, puno ng teknikal na termino. Tumingin si Luca sa kanyang kwaderno. Dahan-dahan niyang nilipat ang mga pahina. Dumaan ang ilang segundo at marami ang napaisip kung ito na ba ang pader na hindi niya kayang akyatin. Ngumiti si Mendoza, puno ng kumpiyansa. Kita niyo, gumuho na ang palabas ng magsasaka. Lahat ito'y pa-show lang. Ngunit pagkatapos ay tinaas ni Luca ang kanyang ulo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, malinaw at matatag. Sinasabi ng batas na walang karapatang pangtubig, kahit anong easement, ang maaaring manaig sa makasaysayang paggamit ng isang lokal na komunidad, maliban kung may formal na kasunduan na nilagdaan ng lahat ng partido. Sa kaso namin, itaas niya ang isa pang dokumento. Wala ni isang kasunduang ganoon ang kailanman ginawa. Agad ang naging epekto. Nagulat ang lahat na puno ng hinggal ang silid. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante ng batas. Tumayo ang mga kababaihan mula sa baryo bilang suporta at maging ang ilang opisyal ng korte ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Muling hinampas ng hukom ang martilyo pero nilamon ng kaguluhan ng kanyang tinig. Si Mendoza, na ngayon lang natahimik sa buong karera niya, ay walang maisagot. At sa gitna ng kaguluhan lumapit si Luca. Nakatuon ang kanyang tingin sa upuan ng hukom. Nang muli siyang nagsalita, pumailan lang ang kanyang tinig sa lahat ng ingay, may lakas na hindi mapapantayan. Ngayon, hindi lang ako ang nagsasalita. Nagsasalita ako para sa bawat magsasakang pinatahimik, kinutya at pinaalis sa sariling lupa. Kung gusto niyong patahimikin ako, kailangan niyong patahimikin kaming lahat. Sumabog ang silid sa napakalakas na palakpakan. Mabilis na tumayo si Hukom Hector, baluktot ang mukha sa galit at pagkabigla. Pero bago pa siya makapagsalita, isang bagong tinig ang bumasag sa kaguluhan. Malalim, matatag, nagmula sa likuran ng silid. Kaayusan! Sabay-sabay na napalingon ang lahat. May lalaking lumitaw mula sa likurang hanay. Mabagal at tiyak ang bawat hakbang. Nakaitim siyang Amerikana, pilak ang buhok at matalim ang tingin. Wala siyang suot na balabal ng hukom, pero ang gintong badge sa kanyang dibdib ang nagsabi ng lahat. Isa siyang mahistrado mula sa mataas na hukuman. Agad na natahimik ang lahat, parang may tabing na biglang ibinaba sa buong silid. Namutla si Hector, napatayo si Mendoza tila nanigas. Hawak pa rin ni Luca ang kanyang kwaderno sa dibdib, huminga siya ng malalim. Tahimik na naglakad ang mahistrado sa gitna ng silid. Umaling-awngaw ang kanyang mga yabag sa sahig habang kusa siyang pinadaan ng mga tao. Nang marating niya ang harapan, huminto siya sa tapat ng hukuman at hinarap si Judge Morales. Judge Morales, wika niya, kalmado ngunit matatag. Nakarating sa akin ang seryosong mga alalahanin ukol sa paghawak mo sa kasong ito. At ngayon, matapos ko itong masaksihan, masasabi kong totoo ang mga alalahaning iyon. Walang gumalaw, napalunok si Hector. Kagalang-galang ako. Sinunod ko lang ang proseso. Pautal niyang sabi. Itinaas ng mahistrado ang kamay, pinutol siya. Ang nakita ko ngayon ay hindi proseso, mariing sabi niya. Isa itong palabas at mas masama pa, isang palabas na hindi umiikot sa katotohanan kundi sa pangahamak. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa hukuman. Sa hanay ng mga magsasaka, unti-unting lumitaw ang mga ngiting may pag-asa. Si Luca kahit pinipilit manatiling kalmado ay nakaramdam ng kumikislap na pag-asa sa kanyang dibdib. Humarap sa kanya ang mahistrado, matatag ang tinig. At ikaw, Rivas, wika niya, sapat na ang narinig ko para malaman kong hindi ka basta-basta narito. Pero kailangan kong itanong, ikaw ba mismo ang nag-aral ng lahat ng batas na iyon? Tumango si Luca, mabagal ngunit may dangal.
Opo, kagalang-galang. Wala akong abogado, wala akong pera. Meron lang akong mga gabi, isang lamparang digas at mga librong pinahiram ng retiradong guro. Umalo ng tahimik na paghanga sa buong silid dahil sa kanyang sinabi. Sandaling tinitigan siya ng mahistrado, sinusukat ang bigat ng katotohanan iyon. Pagkatapos, bahagya siyang tumango. Magpatuloy ka. Gusto kong marinig ang natitira mong argumento. Agad tumayo si Hector, sumisigaw, tumututol ako. Isa itong pag-atake sa aking autoridad, matalim ang tingin na ibinigay sa kanya ng mahistrado. Mag-ingat ka sa salitang iyan, Morales. Ang autoridad ay hindi tungkol sa ego, ito'y tungkol sa tungkulin. At ngayon, ang sayo ay labis na questionable. Muling umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa madla. Si Hector, galit at nanginginig, ay napaupo na lamang. Halatang talunan. Sinubukang isalba ni Mendoza ang sitwasyon. Sa buong paggalang, kagalang-galang, ang taong ito ay hindi lisensyadong abogado. Hindi natin dapat hayaang maging biro ang prosesong legal. Hindi na tinag ang mahistrado. Ayon sa saligang batas, bawat mamamayan ay may karapatang ipagtanggol ang sarili sa loob ng hukuman. Ipinapahiwatig mo ba na dapat siyang ipagkait ng karapatang iyon? Lalo na ngayon sa harap ng napakaraming saksi. Hindi na nakaimik si Mendoza, wala siyang masabing hindi maglalantad ng sarili niyang pagkukunwari. Ramdam ni Luca ang momentum at lumapit. Kagalang-galang dala ko ang mga patunay na nilabag ng hasyenda ang makasaysayang hangganan ng aming lupa, mga dokumento, record at testimonya. Kung papayagan ninyo, handa na akong ipresenta ang lahat ngayon. Muli siyang tinanguan ng mahistrado, matatag, payak. Ipagpatuloy mo. Binuksan muli ni Luca ang kanyang kuwaderno at nagsimulang bumasa ng malakas. Binanggit niya ang mga lumang batas, mga nakalimutang kaso at ipinresinta ang mga dokumentong kinopya niya mismo. Lahat ay may kahangahangang katumpakan, tahimik ang silid, buong atensyon nakatuon sa kanya. Bawat salita ay tila hampas laban sa matagal ng pader ng kawalang katarungan. Mabilis ang pagsulat ng mga estudyante. May isa pang bumulong sa katabi. Dapat ilagay ito sa mga aklat-aralin. Hindi mapakali si Mendoza, sinusuri ang bawat detalye, naghahanap ng pagkakamali. Pero parang kuta ang argumento ni Luca, mga petsa, opisyal na selyo, makasaysayang pangalan, lahat kumpleto at hindi matitinag. Pagkatapos magsalita ni Luca, muling sumabog ang palakpakan sa hukuman. Muling hinampas ni Hector ang kanyang martilyo, pero lubusang nalunod sa ingay ang kanyang sigaw para sa kaayusan. Itinaas ng mahistrado ang kamay at unti-unting humupa ang ingay. Sapat na ang aking narinig para masabing hindi maaring madaliin ang kasong ito, pahayag niya. Iniuutos ko ang pansamantalang pagsuspinde ng anumang pasya hanggang masuri ang bawat ebidensya ng masusi. Sabay-sabay tumayo ang mga tao, may mga umiyak, may mga nagyakapan. Umalingasaw ang pag-asa sa silid, parang sariwang hangin na biglang pumasok. Isinara ni Luca ang kanyang kuwaderno, namumula ang mata sa emosyon. Ngunit habang nagsisimula ng lumaganap ang galak, yumuko si Mendoza sa hukom at may ibinulong sa kanyang tenga. Dahan-dahang tumango si Hector at unti-unting lumitaw sa kanyang mga labi ang isang tusong ngiti. Panalo ang magsasaka sa unang laban, ngunit may nananatiling panganib sa hangin, isang tahimik na pangakong paghihiganti mula sa dalawang lalaking hindi pa handang bitiwan ang kanilang kapangyarihan. Habang nagsisimulang lumabas ang mga tao sa silid ng hukuman, isang matatag na kamay ang lumapat sa balikat ni Luca mula sa likod. Mabilis siyang lumingon. Magaspang ang kamay, may mantsa ng tinta. Sa likod nito ay isang payat na lalaki. Nasa kalagitnaan ng edad, may suot na bilog na salamin at seryosong ekspresyon sa mukha. Huwag kang mabahala, mahinang sabi ng lalaki. Ako si Leonardo Suarez, isang mamamahayag, at ang nangyari rito ngayon ay nararapat marinig ng buong bayan. Tiningnan siya ni Luca nang may pag-aalinlangan.
Isang mamamahayag mula saan inilabas ni Leonardo ang isang luma ngunit balidong press badge. Sumusulat ako para sa National Daily. Mula pa kanina ay sinusulat ko na ang bawat nangyari. Paniwalaan mo ako, mahinang dagdag ng mamamahayag. Kailangang malaman ng mga tao ang katotohanan ng araw na ito. Nagatubili si Luca. Bahagi ng kanyang kalooban ay gustong pumayag, ipaalam ang katotohanan, ipakita sa kanyang mga kababayan na hindi sila nag-iisa. Ngunit may bahagi ring nagpipigil. Alam niyang hindi basta-basta babagsak ang kapangyarihan ng hasyenda at habang mas tumatanyag siya, mas lumalaki ang panganib. Ayokong maging palabas, mahinang sabi ni Luca. Isa ka na, sagot ni Leonardo, banayad ang tinig. Ang tanong na lang ngayon ay, sino ang magkukwento? Sila o ako? Sabat ni Luca, kalmado ngunit matatag ang boses. Umalingaw-ngaw ang mahinang bulong sa buong hukuman, parang hangin bago dumating ang bagyo. Muling tumayo si Judge Hector mula sa kanyang upuan. Pula pa rin ang mukha niya sa galit, pero sapat na ang kanyang paghunos upang mapanatili ang tindig. Nakatayo sa tabi niya si Mendoza, may ngiting tila kutsilyong nakatago sa tela. Hindi pa tapos ang paglilitis na ito, mariing sabi ni Hector, malakas at malinaw ang tinig. Maaring may tagamasid mula sa mataas na hukuman, pero ako pa rin ang may jurisdiksyon dito. At malinaw ko itong sinasabi sa iyo, Rivas. Kung mapatunayan na may pekeng dokumento kang iprinisinta, tiyak na kulungan ang hahantungan mo. Agad nag-react ang mga tao, sumigaw ang ilan sa galit. Tinatakot niya ito, pananakot yan. Gusto niyang patahimikin ang katotohanan. Tinaas ng mahistrado ang kamay, hudyat ng katahimikan. Nanatili siyang tahimik, matamang nagmamasid, tulad ng isang maestro ng ahedres na inaantisipa ang susunod na galaw. Lumapit si Luca ng isang hakbang. Hinding-hindi ako matatakot, anya matatag ang tinig. Ang lahat ng ipinisinta ko ay batay sa katotohanan. At kung ipapakulong ninyo ako, mangyayari iyon sa ilalim ng mga batas na ipinagtatanggol ko ngayon. Muling sumabog ang palakpakan, umuga ang buong silid. Hinampas ni Hector ang martilyo ng ubod lakas, halos mabasag ito. Ramdam ni Mendoza na unti-unti nang nawawala ang kontrol ng hukom, kaya agad siyang nagbago ng taktika. Sige, magsasaka, anin niya, malalim at may kumpiyansang tono. Kung talagang matibay ang kaalaman mo, subukin natin ito. Nanliit ang mga mata ni Luca. Anong klaseng pagsubok? Lumakad si Mendoza patungong gitna ng silid at itinataas ang boses para marinig ng lahat. Ipinagmamalaki mong alam mo ang batas gaya ng isang abogado. Patunayan mo. Sagutin mo ang isang hypothetical case dito mismo, ngayon din, na para bang ikaw ang magbibigay ng hatol. Umugong ang bulungan sa silid. Isa na itong pampublikong hamon. Hindi na ito simpleng paglilitis, kundi isang dramang panghukuman na nangyayari ng live. May mapanuyang ngiti sa labi ni Hector. Magpatuloy ka, Mendoza, aniya. Bigyan natin ng leksyon sa batas ang ating mga tagapakinig. Sumipol si Mendoza at nagsimulang magsalita, malinaw at maayos ang tinig. Sabihin nating may isang magsasaka na nagmana ng lupa mula sa kanyang lolo, pero hindi niya ito opisyal na nairehistro. Pagkatapos, may ibang tao na bumili ng parehong lupa na may legal na titulo. Sino ngayon ang may karapatang mag-angkin ng lupa? Napayuko ang mga estudyante ng batas, seryoso ang mga mata, komplikado ang tanong, sumusubok sa pagitan ng formalidad ng batas at makasaysayang paggamit. Pumikit si Luca sa loob ng ilang segundo, malalim ang paghinga. Bumagsak ang katahimikan sa hukuman, lahat ay naghihintay. Marami ang umaasang dito na siya mabibigo. Pagdilat niya, diretsong tumingin si Luca. Ang may hawak ng titulo, ang may karapatan. Kung ang magsasaka ay hindi kailanman gumawa ng formal na pag-aangkin, pero kung may ebidensya ng tuloy-tuloy na paggamit at mapananaligang mga saksi, ang makasaysayang pagmamay-ari ay may mas mataas na bigat kaysa sa isang huwad na benta.
Yan ang pasya sa kasong Morales laban kay Castillo noong 1932. Umalingaw-ngaw ang paghingal sa silid. May ilang abogadong nagkatinginan at tahimik na tumango. Nanigas ang panga ni Mendoza. Kahanga-hanga, sabi niya, may panggigigil, pero pahirapan pa natin. Paano kung ang bumibili ng lupa ay kumilos ng may mabuting loob, walang kaalaman sa naunang pag-aangkin? Tahimik na tinaas ni Luca ang kanyang kwaderno. Sa ganung kaso, nararapat siyang bayaran, may kompensasyon, pero ang isang komunidad ay hindi kailanman dapat mawalan ng karapatan sa kanilang pamana ng walang kabayaran. Hindi mabubura ang kasaysayan kapalit ng isang piraso ng papel. Lalong lumakas ang bulungan ng pagsang-ayon. Ang Agos ay tuluyan ng bumaliktad. At ngayon, maging ang ilang opisyal ng korte ay nakikinig na may bagong respeto. Lahat ay nakatutok, pigil ang hininga, nakamasid sa bawat sandali ng dramang patuloy na umuusad. Si Mendoza, na dati kumpiyansang-kumpiyansa, ay unti-unti nang nawawala ng bala. May bitak na sa kanyang katahimikan. Si Judge Hector hindi na makapaghintay, sumandig pa abante at sumigaw. Tama na ang mga palabas na yan, singhal niya. Hindi ito entablado para sa mga magsasakang nagkukunwaring iskolar ng batas. Ako ang hukom dito at ako ang magpapasya. Agad na tumigas ang tensyon sa silid. Kumunot ang noo ng mahistrado. Nag-etyo ang mga protesta mula sa likurang hanay. Lumapit si Luca, malakas at matatag ang tinig. Hindi kayo pwedeng magbigay ng hatol habang sinusuri pa ng mataas na hukuman ang kaso. Mabilis na tumingin si Hector sa kanya, galit na galit. Ngayon, tinuturuan mo pa ako magsasaka. Sigaw niya may pangahamak. Sinamantala ni Mendoza ang pagkakataon. Mabilis niyang hinugot mula sa kanyang maletang pambatas ang isang maayos na natiklop na dokumento. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ito, aniya, puno ng kumpiyansa. Narito ang isang kontrata na pirmado mismo ng kanyang lolo na voluntaryong isinusuko ang anumang pagangkin sa lupang pinag-aawayan. Parang malamig na hangin ang biglang dumaan sa silid ng hukuman. Napatagil ang mga tao, biglang naging alerto at balisa. Naramdaman ni Luca ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang katawan, nang hina ang kanyang mga tuhod. Posible ba ito? Talaga bang pirmado ng kanyang lolo ang ganong dokumento? Dahan-dahang binuksan ni Mendoza ang papel, dramatiko, para bang isang salamangkero na ilalabas na ang huling baraha. Umangat ang ngiti sa labi ni Judge Hector, ngiting puno ng kasiyahang mapanghamak. Pinikit naman ng mahistrado ang mga mata, mabigat ang pagtingin sa bawat kilos. Nanatiling nakatayo si Luca, mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang isang pahinang iyon ang maaaring magbago ng lahat. Kumaskas ang kontrata sa mga kamay ni Mendoza para bang watawat ng tagumpay. Bahagyang tinapik ni Hector ang martilyo, tila nag-e-enjoy sa huling dagok. Narito na, malakas na pahayag ni Mendoza, isang pirmadong kontrata. Ang lolo ng taong ito, si Giovanni Rivas, ay voluntaryong tinalikuran ng lahat ng karapatan sa lupa. Binubura ng dokumentong ito ang anumang pag-aangkin ng komunidad. Agad ang naging reaksyon. Umugong ang bulong-bulungan, parang papalapit na bagyo. May mga magsasakang napayuko, nawalan ng pag-asa. Ang iba na may nagbubulungan, galit at naghihinalang isa na naman itong bitag. Puno ng tensyon ang mukha ni Luca habang lumapit. Ipatingin mo sa akin ang dokumento. Nagkunwaring magiliw si Mendoza at iniabot ito. Maingat na kinuha ni Luca ang papel, ang kanyang mga magaspang na daliri, kalyo, sa pagtatrabaho ay marahang dumampi sa mga lukot at mantsa. Lumalim ang katahimikan sa silid, maging ang langit-ngit ng mga upuan ay tila mas naririnig ngayon. Binasa ni Luca ang dokumento dahan-dahan, bawat linya ay sinuri. At nang marating niya ang pirma, pangalan ng kanyang lolo, kumirot ang dibdib niya. Nandun nga, Giovanni Rivas. Lumapit si Hector parang hayop na naamoy ang kahinaan. O magsasaka,
Tanong niya puno ng pang-uyam. Aminin mo, isinuko ng sarili mong lolo ang lupang yan. Tumingin si Luca. Payapa ang kanyang mukha ngunit matalim, matatag ang mga mata, tila tumatagos. Kawangis nga ng pirma ng lolo ko, sabi niya maingat. Pero hindi valid ang kontratang ito. Napuno ng hingal at gulat ang silid, agad ang mga bulong. Paano niya nasabing ganon? Hindi ba't malinaw naman ang pirma? Lumapit si Mendoza, may bihasang anyong paawa. Kawawang lalaki, hindi matanggap ang katotohanan, kaya gumagawa ng palusot. Pero hindi natinag si Luca, itinaas niya ang dokumento at itinuro ang ibabang sulok. Tingnan niyo ng mabuti, ang petsa, 1,978. 60 taong gulang na noon ang lolo ko. Pero hindi siya natutong bumasa o sumulat. Parang kulog ang naging epekto. Sumambulat ang reaksyon, may sumigaw, may nagbulungan ng mabilis. Ang mga estudyante ng batas ay nagdebate ng pabulong ngunit tensyonado. Tumayo ang maestrado, iniunat ang kamay. Ipatingin mo sa akin! Iniabot ni Luca ang dokumento, tahimik at mabusising sinuri ito ng maestrado, sanay na sanay ang kilos sa paghuli ng panlilinlang. Ang bawat segundo ay tila minuto. Pagkatapos ng ilang saglit, tumingin siya pataas. May ilang irregularidad ang dokumentong ito. Ang selyo ng notaryo, patuloy ng maestrado, malinaw ang tinig, ay mula sa format na nagsimulang gamitin lamang noong dekada 90. Muling sumabog ang silid, puno ng sigaw at bulalas ng gulat ang paligid. Mula sa isang bibig patungo sa susunod, kumalat ang salitang peke, parang apoy sa dayami. Hinampas ni Hector ang martilyo ng paulit-ulit, desperado. Katahimikan! Inuutos kong manahimik kayong lahat, sigaw niya, pero wala nang sumusunod sa kanya. Si Mendoza, di gaya ng hukom, ay nanatiling hindi gumagalaw. Bahagyang nanigas ang kanyang panga, pero ang mukha niya ay nanatiling kalmado, para bang inaasahan na niya ito. Maaring mali ang selyo, aniya ng kalmado. Pero ang pirma ay totoo. O kayo, ginoong maestrado, handa ba kayong tanggihan ang malinaw na ebidensya sa harap ninyo? Tinitigan siya ng maestrado, isang tinging para bang tumatagos sa balat. Ang pagiging tunay, mariin niyang sinabi, ay hindi nasusukat sa itsura lang. Isa sa ilalim ito sa forensic analysis. At kung mapatunayan na ito'y peke, mabigat ang kapalit. Nabigat ang hangin sa loob ng silid, tila may nagbabadya. Napalunok si Hector. Alam niyang malaki ang nakataya dahil kung mapatunayang peke ang dokumento at tinanggap niya ito bilang ebidensya, maaari siyang masangkot. Ramdam ang pagbabago, muling nagsalita si Luca, malakas ang tinig. Buong buhay ko, narinig kong binabanggit ng lolo ko ang lupaing iyon. Kailanman hindi niya ito isinuko. Sabi niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa isuko ang lupang minana namin. At ngayon, may lakas silang sirain ang kanyang alaala gamit ang pekeng papel. Sumiklab ang palakpakan at mga sigaw ng suporta, umuga ang silid, puno ng galit at damdamin. Tinaas ni Mendoza ang mga kamay, pilit pinapakalma ang sitwasyon, ngunit ang dating kumpiyansang ngiti niya ay unti-unting naglalaho. Si Judge Hector, na gengingit-ngit, ay hinampas ang martilyo ng sobrang lakas na halos mabasag ito. Tama na, hindi ko papayagang gawing entablado ng drama ang korte. Ang dokumento ay isa sa ilalim sa kustudiya ng hukuman hanggang sa opisyal itong masuri. Tumango ang maestrado bilang pagsang-ayon, ngunit nanatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Hector, matalim, malamig, para bang pinagmamasdan ng isang hayop na naipit sa sulok. Habang unti-unting humuhupa ang ingay, biglang pumasok ang isang gwardiya, hingal na hingal at nanlalaki ang mga mata. Kagalang-galang, sigaw niya habang humihingal. Sa labas, may nagkakagulong mga tao. Mga magsasaka mula sa mga karatig na baryo. Sinasabi nilang ang paglilitis na ito ay para rin sa kanila. Parang kulog ang dating ng mga salita. Nagkatinginan ng lahat, gulat na gulat. Nanlamig ang mukha ni Hector. Nangiwi si Mendoza.
Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Naramdaman ni Luca ang ginaw na gumapang sa kanyang gulugod. Lalong lumakas ang pagkatok sa mga pinto, mga dosena, baka daan-daang kamao na sunod-sunod na tumatama sa kahoy. Mula sa labas, tumaas ang mga tinig, sigaw, hiyaw, mga panawagan, at bigla sa matinis na tunog ng basag, isa sa mga bintana ng korte ang nabasag sa puwersa ng mga taong nagsisiksikan mula sa labas. Bumagsak ang mga bubog sa sahig na may matinis na lagabog. Mula sa siwang bumuhos ang mga tinig, hustisya, ipaglaban ang hustisya, umuga ang buong silid sa lakas ng sigawan. Mabilis na tumayo ang maestrado at tinaas ang kamay. Ang mga itinalagang kinatawan lamang ang maaaring pumasok, utos niya sa mga guwardiya. Wala nang iba. Nag-alinlangan ang mga tagapagbantay, hindi sigurado kung susundin ng maestrado o hihintayin ang utos ni Hector. Hindi, sigaw ni Hukom Hector. Walang sino mang papasok sa silid na ito nang wala ang pahintulot ko. Ngunit huli na. Bumulwak ang bukana ng pintuan, hindi na nito kayang pigilan ng puwersang bumabangga rito. Daan-daang magsasaka ang sumugod papasok sa korte. Mga lalaki't babae, bata't matanda, mula sa mga baryo malapit at malayo. Maalikabok ang kanilang mga damit, kayumanggi ang mga mukha sa araw, magaspang at batikan ang kanilang mga kamay mula sa habambuhay na trabaho. May ilan na may dalang mga placard na gawa sa kahoy at tela, sulat gamit ang uling, "Ang lupa ay aming buhay." Wakasan ang pang-aabuso. Walang hustisya, walang kapayapaan. Lumakas ang bulungan, naging alon ng ingay. Tumayo ang mga estudyante ng batas sa mga upuan upang makakita. May ilan na nakangiti sa paghanga. Ang iba na may seryoso, ramdam na nagiging malabo na ang hangganan ng paglilitis at pag-aalsa. Malakas na pinatong ng maestrado ang palad sa mesa. Ito ay hukuman, hindi liwasan. Kailangang ibalik ang kaayusan, ngunit hindi natahimik ang karamihan. Isang matandang babae ang lumapit, may mga linya sa kanyang muka, dulot ng araw at hirap. May puting bandana sa kanyang buhok at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinaas niya ang tinig. "Ang lalaking yan ay kumakatawan sa aming lahat," sigaw niya. Itinuturo si Luca. "Hayaan niyong magsalita siya." Muling sigaw ng babae, mas malakas ngayon. Ang kanyang tinig ang naging mitsa ng bagong alon ng palakpakan. 12 ng mga tao ang sumabay, umaalingaw-ngaw sa bawat dingding ng silid ang lakas ng tugon. Napatigil si Luca, parang natangay ng bugso ng sandali. Mabilis ang kanyang paghinga. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya ang pagdududa. Kaya ba talaga niyang akuin ang pag-asa ng ganito karaming tao? Habang patuloy ang suporta mula sa bawat palakpak, yumuko si Mendoza sa hukom. Mabilis at tensyonado ang kanyang bulong. "Nakakawala na ito sa kamay natin. Kung papayagan pa natin siyang magsalita, tapos na tayo. Kailangan natin ng isang matinding hakbang. Isang bagay na dudurog sa kanyang kredibilidad." Dahan-dahang tumango ang hukom, may kumikislap na malupit na kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng silid, itinaas ni Luca ang kamay. Nakakagulat, agad na tumahimik ang silid. Nakinig ang lahat. "Hindi ako leader," sabi ni Luca, mahinahon ang boses, "at hindi rin ako bayani. Isa lang akong taong natutong bumasa ng batas upang hindi na kami yurakan pa. Pero kung pipigilan ako ng hukuman, hindi lang ako ang tatahimik. Tatahimik din silang lahat na narito ngayon." Sumambulat muli ang palakpakan at sigaw ng pagsang-ayon. Umuuga ang mga pader. Nag-aalangan ang maestrado, nahahati sa pagitan ng pagpapanatili ng kaayusan at pagiging saksi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa batas mismo. Muling tumayo si Judge Hector at malakas na hinampas ang martilyo. "Katahimikan," sigaw niya. "Kung ang hukuman na ito'y naging sirkus, kasalanan yan ng bastos na magsasakang yan." Dahan-dahang humina ang ingay, ngunit hindi nang walang pagtutol. Huminga ng malalim si Hector at tumingin kay Luca, matalas ang mga mata.
Kung nais mong magkunwaring abogado, aniya sa tunong nananakot, kung ganon, sagutin mo ako. Dito mismo, ngayon na. Napaigik ang buong silid. Muling lumitaw ang ngiti ni Mendoza, isang patibong ito. Kapag nagkamali si Luca ngayon, sa harap ng lahat, maaaring mawala ang lahat. Mag-ingat ka, Judge Morales, babala ng maestrado. Narito tayo hindi para sa paligsahan ng ego. Ngunit hindi na nakikinig si Hector. Yumuko siya paabante, matalim ang tingin, mapanukso ang ngiti. Sige nga, Rivas, ano ang sinasabi ng batas tungkol sa paghahati ng mana kapag may isa sa mga tagapagmana na tumatangging kilalanin ng iba? Nanigas ang buong silid, nagbulungan ng mga estudyante, isa itong teknikal at komplikadong tanong kahit ang mga veteranong abogado ay nahihirapang sagutin ito minsan. Pumikit si Luca, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing tahimik, nakayuko sa mga hiniram na aklat, tanging liwanag ay lamparang digas. Bawat linya, bawat tala, bawat artikulo ay nakaukit sa kanyang isipan parang banal na kasulatan. Pagdilat niya, tumingin siya ng diretsyo. Kung may isa sa mga tagapagmana na tumatangging kilalanin ng iba, panimula niya, mahinahon, kinakailangang magsagawa ng judicial partition ang hukom. Ito'y upang tiyaking patas ang hatian ng ari-arian ayon sa batas. Walang tagapagmana ang maaaring angkinin ang lahat maliban na lang kung sang-ayon ang lahat ng partido. Bumalot ang katahimikan sa buong silid. Nanigas si Mendoza, kumislot ang ngiti ni Hector, ngunit hindi pa siya tapos. Sige kung ganon, malamig na sabi ng hukom habang mahigpit na hawak ang martilyo. Paano kung isa sa mga tagapagmana ay namatay bago pa makapirma sa hatian? Hindi na tinag si Luca, tiningnan niya ang hukom at sumagot sa parehong katahimikan. Kung ganun na ipapasa ang karapatan nila sa kanilang mga inapo. At kung wala naman, ang mga natitirang tagapagmana ang tatanggap ng bahagi. Nagbulungan ng mga tao, humanga. Tumango ng tahimik ang ilang abogado sa loob ng silid. Hindi pa rin nagkamali si Luca, yumuko si Mendoza at muling bumulong sa hukom, puno ng pagkabahala. Hindi natin siya mababasag sa mga tanong. Kailangan natin ng ibang paraan. Nanikip ang panga ni Hector, wala na siyang pasensya. Saktong dumating ang isang guwardya at lumapit sa upuan ng hukom, may dalang selyadong sobre. Kagalang-galang, sabi ng gwardya, may dumating na ulat mula sa civil registry. Minarkahang kagyat, walang alinlangan itong inagaw ni Hector at agad binuksan. Mabilis niyang binasa ito at lumitaw sa kanyang labi ang isang ngiting puno ng lason. Tumingala siya, tinitigan si Luca, mababa ang tinig, ngunit puno ng panlilinlang. Aba, Rivas, anya mabagal ang bawat salita, parang may mababago sa kwento mo ngayon. Sige, magsasaka. Dagdag niya, pinapahaba ang bawat pantig sa tono ng isang aktor sa entablado. Nasa akin na ngayon ang ebidensyang nagpapatunay na wala ka namang karapatang magmana ng lupaing yan. Biglang tumahimik ang buong silid, parang walang ni isang humihinga. Nanginig ang panganan ni Luca, ramdam niya ang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinaas ni Judge Hector ang dokumento, parang watawat ng tagumpay. Ang kanyang ngiti ay mapanghamak, sinasamsam ang bawat segundo ng katahimikan. Ayon sa civil registry, wika niya ng malakas, ang lolo ng lalaking ito ay kailanman hindi nagsumite ng formal na record na may kinikilalang mga lehitimong inapo. Sa madaling sabi, si Luca Rivas ay hindi kinikilalang tagapagmanang legal sa lupang pinag-uusapan. Mabilis na kumalat ang mga bulungan at pag-ungol ng gulat sa mga tao. Nagkatinginan ang ilang magsasaka, lito at balisa. May ilang estudyanteng nagkunot noo, sinusubukang unawain ang implikasyon. Ang iba'y dali-daling nagsusulat, gustong itala ang isang sandaling tila magiging bahagi ng kasaysayan. Hindi pinalampas ni Mendoza ang pagkakataon. Narinig niyo yon?
sigaw niya sabik. Isa siyang huwad, hindi lang dito sa korte, kundi sa kabuuan. Wala siyang karapatang lumaban dito. Sumambulat ang mga tinig sa silid. May sumisigaw ng suporta kay Luca, may nagduda sa kanya. Lumakas ang kaguluhan, parang apoy na hindi na mapigil. Malakas na pinukpok ng mahistrado ang mesa. Kaayusan! Sinabi kong kaayusan! Pero hindi na naghintay si Judge Hector na tumahimik ang lahat. Sapat na ito para mawalan siya ng karapatang lumahok. Ipalabas siya kaagad. Agad lumapit ang mga bailiff kay Luca. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kwaderno sa dibdib. Hindi inaalis ang tingin sa hukom. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero may apoy ng pagtutol na biglang sumiklab sa kalooban. Sandali lang, sigaw niya, matatag at buo ang boses. Umingay ang kanyang tinig sa buong silid. Napatigil ang mga bailiff, gulat. Lahat ng matay tumuon sa kanya. Huminga ng malalim si Luca at nagsalita ng malinaw. Hindi nagparehistro ang lolo ko ng mga inapo dahil hindi siya kailanman nagtitiwala sa mga institusyong lagit-laging pinapanigan ang mga makapangyarihan. Pero ang kakulangan sa papel ay hindi kayang burahin ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat. May banayad na alon ng pagsang-ayon mula sa madla. Mula sa likuran sumigaw ang isang matandang babae. Apo ni Giovanni Rivas, ang binatang yan. Kilala ko siya mula pagkabata. Sumunod pa ang isa. Nakita ko siyang nagtatrabaho kasama ang lolo niya mula pa noong bata pa siya kahit hindi pa marunong humawak ng pala. Itinaas ng mahistrado ang kamay, hudyat ng katahimikan. Mahalaga ang testimonya ng komunidad, hindi lang sa nawawalang papel na susukat ang lahi. Namutla si Judge Hector kahit pilit pa rin niyang panatilihin ang ayos. Hindi sapat ang ebidensyang yan, mahinang bulong niya. Muling binuksan ni Luca ang kanyang kwaderno at maingat na kinuha ang isang maitim na papel. Pero may ebidensya ako, anya ng mariin. Nanliit ang mga mata ni Mendoza. Anong klaseng ebidensya? Dahan-dahang binuklat ni Luca ang papel. Isa itong dilawang sulat, isinulat sa nanginginig pero nababasang sulat kamay. Ang sulat na ito ay mula sa lolo ko. Isinulat niya ito sa huling mga buwan ng kanyang buhay. Dito, isinulat niya kung paano niya akong tinuruan alagaan ang lupa at kung paanong umaasa siyang ako ang magpapatuloy magprotekta sa lupang buong buhay niyang pinag-alayan. Muling tumahimik ang hukuman, parang sama-samang huminto sa paghinga ang mga magsasaka. Humiling ang mahistrado na makita ang sulat. Maingat itong iniabot ni Luca. Tahimik na binasa ito ng mahistrado, tapos ay tumingin pataas. Ang sulat kamay ay tila mula sa isang matandang lalaki. Ang petsa ay tugma sa panahon ng sinasabing pagtalikod sa karapatan. Mabigat ang presensya ng sulat. Maaaring ito ang bumaligtad sa lahat. Lumapit si Mendoza, halatang balisa. Tumututol ako, walang notaryo ang sulat na yan. Isa lang yan sa mga bagay na emosyonal, sabay irap ni Mendoza. Tinitigan siya ng mahistrado, matalim. Maaaring ganon, sagot niya. Pero kahit ang alaala ay makapangyarihan, kapag isinusulat ng isang taong buong buhay, ay inialay sa lupaing minahal niya. At ang kalooban ng isang tao ay may bigat, legal at moral. Sumambulat ang palakpakan ng mga magsasaka. Muling pinukpok ng hukom ang martilyo, halos wala ng epekto. Bawat hampas ay tila nagpapaliit sa kanyang presensya, nalulunod sa bugso ng damdamin ng mga tao. Muling nagsalita si Luca, malakas at walang pag-aalinlangan. Hindi kailangan ng lolo ko ng notaryo para ipakita ang pagmamahal niya sa lupang ito. Ang buong buhay niya ang pinakataus-pusong pirma na maiiwan niya. Mabagal na tumango ang mahistrado, tila may tinamaan sa kanyang kalooban ang mga salitang iyon. Desperado na si Hector, naghahanap ng bagong taktika. Huminga siya ng malalim, saka bumaling sa ibang direksyon. Kung ganon, aniya, ituloy natin ito. Kung talagang siya ay tagapagmanang lehitimo, patunayan niya ito gamit ang hindi mapapabulaan ng ebidensya, mga pagsusuri sa dugo, legal na dokumento, opisyal na sertipiko. Ano, magsasaka? Kaya mo ba talagang ipakita ang mga yon? Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa silid.
Parang punyal ang tumama ng tanong. Ibinaling ni Luca ang tingin sa sahig. Wala siyang mga dokumentong iyon. Hindi niya kayang bayaran ang mamahaling pagsusuri o proseso sa korte na pangisi si Mendoza. Katulad ng inaasahan ko, wala kang papeles o yaman kaya walang saysay ang mga salita mo. Tahimik na kaba ang nagsimulang kumalat sa loob ng hukuman. Ang pag-asang unti-unting nabubuo ay biglang nanghina. Pinisil ni Luca ang kanyang mga kamao, pilit naghahanap ng paraan para lumaban. Pagkatapos, mula sa gilid ng mga taong sumisilip sa nabasag na bintana, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw, malakas at hindi inaasahan. Ako ang magbibigay ng patotoo. Sigaw ng isang matandang lalaki habang lumalapit hanggang makita siya ng lahat. Ang kanyang mukha ay may bakas ng panahon, ngunit ang kanyang presensya ay nag-utos ng respeto. Lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Napatitig ang hukom, hindi makapaniwala, nanigas ang mukha ni Mendoza at huminto sa tibok ang puso ni Luca dahil ang nagsalita ay walang iba kundi ang dating notaryo ng bayan. Lumakas ang mga bulungan puno ng pagkagulat. Dahan-dahan siyang lumapit nakasandal sa kanyang lumang tungkod. Sa kabila ng kanyang edad, bawat hakbang niya ay nagpapaalala sa lahat ng autoridad na minsan niyang taglay sa silid na iyon. Si Don Mateo Ortega, bulong ng ilang magsasaka, ang notaryo ng bayan. Akala ng marami matagal na siyang wala. Itinaas ni Mateo ang kamay, senyalis na gustong manahimik ang lahat. Bagamat may bigat na ang kanyang tinig, malinaw at matatag pa rin ito. Buhay pa ako at habang ako'y humihinga, hinding-hindi matatatakan ng kasinungalingan ang katotohanan. Mabilis na tumayo si Hukom Hector, halatang balisa. Walang kabuluhan to. Wala siyang karapatang nandito. Ngunit itinaas ng mahistrado ang kanyang kamay para siya'y pigilan. Pakinggan natin siya. Kahit retirado, mabigat pa rin ang patotoo ng isang notaryo. Lumapit si Mateo sa gitna ng silid, huminto sa harap ng lahat. Tiningnan niya si Luca na may halong kabaitan at kabigatan. Kilala ko ang lolo mo, hiho. Hindi lang siya isang magsasaka, isa siyang taong may dangal. At personal kong nakita na hinding-hindi siya pumirma sa kahit anong papeles para isuko ang kanyang lupa. Bumilis ang mga reaksyon sa loob ng korte, parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Pinisil ni Mendoza ang kanyang panga. Hindi yan sapat na ebidensya, matalim niyang sabi. Isa kang matandang retirado, maaaring mahina na ang alaala mo. Hindi natinag si Mateo. Kalma niyang inabot ang kanyang bag at kinuha ang isang lumang itim na kwaderno. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Ito ang personal kong logbook. Lahat ng dokumentong hinawakan ko ay nakatala rito at malinaw na nakasulat dito. Hindi kailanman pinirmahan ni Giovanni Rivas ang pagsuko sa lupa. Agad tumayo ang mahistrado. Patingin, sabi niya. Ipinatong ni Mateo ang kwaderno sa gitnang mesa. Agad itong binuksan ng mahistrado, mabilis na binuklat ang mga pahina. Mabilis niyang sinuri ang bawat linya ng maayos, ngunit lipas na sulat kamay. Tahimik ang lahat, walang kumikibo, halos walang humihinga. Pati mga estudyante ng batas ay yumuko upang silipin. Sumisikip ang dibdib ni Luca sa bawat segundo, malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas tumingin ang mahistrado. May petsa at personal na selyo ng notaryo ang kwentong ito, aniya. At tumutugma ito sa ibang opisyal na tala na nasa ating pag-aari. Napuno ng hiyawan ang silid ng korte tulad ng alon na dumarating. Pumalakpak ang mga magsasaka, may ilan pang sumigaw. Sabi na nga ba, kasinungalingan ang lahat. Ipinukpok ni Hukom Hector ang kanyang martilyo sa gitna ng takot. Tahimik, hindi ko hahayaang magpatuloy ang palabas na ito. Ngunit nawala na ang kanyang autoridad. Kinain ng kasiyahan ang kanyang boses. Tahimik ngunit matatag si Mendoza. Sa likod ng malamig niyang mukha, mabilis ang takbo ng kanyang isip. Maaaring peke ang kwaderno, aniya, punong-puno ng pagdududa.
Anong pruweba na hindi lang kahapon yan isinulat? Kumalat ang galit na parang apoy, sumiklab ang protesta mula sa karamihan. Itinaas ni Mateo ang kanyang tungkod, tinawag ang lahat sa katahimikan. Gusto niyo ng totoong ebidensya, matigas niyang sabi. Kung gayon, puntahan ninyo ang Municipal Archives. May kopya roon, hindi nagalaw, natatakpan ng alikabok. Suriin ninyo ang mga record na matagal nang nakalimutan ng hasyenda. Tumango agad ang mahistrado. Magpapalabas tayo ng utos para suriin ang mga archive. Nanginginig ang panga ni Mendoza. Alam niyang maaaring ito na ang katapusan ng kanyang kaso. Samantala, lumapit si Luca kay Don Mateo na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa pagtayo, Ginoo, aniya, namamanhid ang boses sa emosyon. Ipinatong ni Mateo ang matatag na kamay sa kanyang balikat. Huwag mo akong pasalamatan, hiho. Pasalamatan mo ang lolo mo. Siniguro niyang walang kasinungalingan ang makadudungis sa kanyang pangalan. Galit na galit si Hukom Hector at sumigaw sa mga gwardya, alisin ang matandang yan dito, walang respeto. Ngunit sumabog sa galit ang mga tao. Tumayo ang marami at sumigaw ng pagtutol. Tumayo ang maestrado, bumagsak ang kanyang upuan sa likod. Walang kikilos, sigaw niya. Habang ako'y namumuno, walang aalisin dahil lang sa pagsasabi ng totoo. Muling napuno ng palakpakan ng korte. Napaupo si Hector, namumula ang mukha sa galit at pagkatalo. Pagkatapos, isang batang estudyante ng batas ang tumayo. Nakita ko ang mga record na yan sa library ng universidad. Sigaw niya. May mga kopya sa Central Archives. Kung paghahambingin natin, mapapatunayan natin ang pagiging totoo ng kwaderno. Tumango ang mahistrado, matatag ang desisyon. Agad siyang nag-utos na bumuo ng komisyon para beripikahin ang mga talaan. Sinubukang tumutol ng hukom, ngunit nanghina ang kanyang boses. Hindi na siya ang may hawak ng kontrol. Huminga ng malalim si Luca. Sa wakas, nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Ngunit sa kaloob-looban niya, may buhol ng pagdududa na hindi pa nawawala. May pakiramdam siyang hindi pa tapos ang hasyenda. Pinatunayan yon ni Mendoza. Lumapit siya, malamig at kalmado ang tinig. Kahit pa magtugma ang lahat ng record, kahit pa magpalakpakan ang mga tao, anya, huwag ninyong kalilimutan ito. Hindi sa papeles umaasa ang hasyenda. Umaasa ito sa kapangyarihan at hindi palaging sa korte na ipaglalaban ang kapangyarihan. Isang kilabot ang dumaan sa silid, parang bigla ang hangin. Nagkatinginan ang mga magsasaka, puno ng kaba. At saka na parang tinawag ng babala ni Mendoza, tumunog ang kampana mula sa plaza, malakas, madalian at nagbabanta. May biglang sumugod sa loob ng korte, sumisigaw, napalibutan na ng mga armadong tauhan ng hasyenda ang gusali. Parang kulog ang dating ng anunsyo. Ang mga bulungan ay naging sigawan ng takot at galit. Ang mga taong kanina lang ay nagsisiksikan sa loob ay dali-daling lumapit sa mga nabasag na bintana, sinusubukang makita ang nangyayari sa labas. At nandoon sila. Dos-dose ng mga lalaking nakasakay sa kabayo, may malalapad na sombrero at may ripleng nakasukbit sa balikat. Dumating na ang mga tagapangasiwa ng hasyenda. Bumalik ang kulay sa mukha ni Hukom Hector. Tumayo siya, puno ng bagong sigla, may bahid ng ngiti sa labi. Kita niyo? Sabi niya na may kasiyahan. Kailangang mapanatili ang kaayusan at sila ang titiyak niyan. Pumutok ang galit sa loob ng korte. May sumigaw na babae mula sa likod. Banta ito! Tinatakot nila tayo! Agad tumayo ang mahistrado, matalim ang ekspresyon. Kapag pumasok ang mga yan na may dalang armas, tahasang paglabag sa batas iyon, hindi takot ang mamumuno sa korte na ito. Si Mendoza, nananatiling kalmado, muling lumapit. Wala naman nagsabing papasok sila, aniya na parang walang bahid ng gulo. Nakatayo lang sila sa labas, nagbabantay sa interes ng kanilang pinaglilingkuran. Nagliyab ang galit, nagprotesta ang mga magsasaka, marami ang nagtaas ng kamao, nagkatinginan ng mga estudyante ng batas, hindi alam ang gagawin. Ang ilang clerk ay nag-impeke ng mga dokumento, nanginginig ang mga kamay,
tila naghahanda sa pinakamasama. Sa gitna ng lahat na natiling nakatayo si Luca, humihinga ng malalim. Naiintindihan niya ito ang huling sandata ng hasyenda, pananakot gamit ang puwersa. Lumapit siya at nagsalita ng malinaw at matatag. Kung iniisip nilang mabubura ng mga riple ang nangyari dito sa loob ngayong araw, nagkakamali sila. Sa labas, maaari silang may armas, pero dito sa loob dala natin ang katotohanan. Agad dumating ang suporta. Sumabog ang hiyawan ng mga tao, tumango ang mahistrado, seryoso at mabigat. Ang korte ay nasa ilalim ng aking pamumuno at habang narito ako, walang lalabas o papasok ng walang pahintulot ko. Sa labas, pinukpok ng mga tagapangasiwa ang lupa gamit ang dulo ng kanilang mga rifle, nagpapadala ng pagyanig sa gusali na tila isang babala. Pinanood ni Hector ang kaguluhan na may kasiyahan. Yumuko siya at nagsalita ng may panguuyam. Tingnan natin kung gaano tatagal ang tapang mong yan magsasaka. Kapag ang bala na ang nagsimulang magsalita, lalong bumigat ang tensyon sa hangin. Nagsimulang umiyak ang mga bata, naglapitan ang mga lalaki, handang protektahan ang isa't isa kung kakailanganin. Si Don Mateo nakasandal sa kanyang tungkod, nagsalita kahit hirap. Huwag ninyong hayaang manaig ang takot, aniya. Nakita ko nang bumagsak ang mga mapang-api sa mas kaunting dahilan kaysa rito. Kailangan ng hustisya ang mga taong hindi uurong. Nagbigay lakas ang kanyang mga salita sa mga nakikinig. Lumapit si Luca sa mahistrado at bumulong. Nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong mabigat ang laman. Tama ka, tugon ng mahistrado. Pero kung kikilos tayo ng padalos-dalos, baka gamitin ito laban sa atin. Narinig ni Mendoza ang pag-uusap at ngumiti, parang hayop na nakaamoy ng kahinaan. May simple akong mungkahi, anya. Itigil muna natin ang sesyon. Hayaan nating makalabas ang mga tao. Bukas, kapag tahimik na ang lahat, ipagpapatuloy natin ito. Agad umalingaw-ngaw ang mga galit na tinig. Gusto lang nilang paalisin tayo para manipulahin ang lahat ng palihim. Sigaw ng isa. Itinaas ni Luca ang kamay, humihingi ng katahimikan, puno ng di matitinag na determinasyon ng kanyang mga mata. Kapag lumabas tayo ngayon, hindi na tayo makakabalik. Alam nating lahat yan. Hindi kapayapaan ang hinihintay nila sa labas. Ang hinihintay nila ay ang pagkakataong patahimikin tayo magpakailanman. Mabagal, ngunit matatag na tumango ang mahistrado. Kung gayon, kailangan nating panindigan ito. Walang lalabas ng korteng ito. Malakas na ibinagsak ni Hector ang kanyang martilyo sa mesa. Tila pinapalakas pa ang tensyon. Gawin niyo ang gusto niyo, aniya ng may ngisi. Sa labas, tapos na ang desisyon. At dito sa loob, puro salita lang ang meron kayo. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng mga salitang yan. Biglang may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa korte. Isa sa mga pintuan sa gilid ay yumanig ng malakas, tila may sumusubok pasukin. May ilang magsasaka ang dali-daling humarang, ipinuwesto ang mga bangko para harangan ito. Si Leonardo, ang mamamahayag na tahimik na nagdodokumento ng lahat, ay nagsalita. Kailangang malaman ng mga tao ang nangyayari rito. Kung makakapagpadala tayo ng mensahe, mararating ng katotohanan ang buong mundo. Humarap sa kanya si Luca, puno ng pagkabahala ang tinig. Magagawa mo ba? Oo, sagot ni Leonardo. Pero kailangan kong lumabas, ilang metro lang, para marating ang telegrapo at maipadala ito. Agad lumapit ang mga tao kay Leonardo, nagsisigawan at nagtatalo. May ilan na nagsabing delikado. Ang iba naman sinabing iyon lang ang tanging pag-asa. Samantala, sa labas ng korte, nagsimulang magsindihan ng mga sulo ang mga tagapangasiwa ng hasyenda. Ang liwanag ng apoy ay sumayaw sa mga basag na bintana, naglalatag ng nakakakilabot na anino sa loob ng silid. Ibinagsak ng mahistrado ang palad sa mesa. Hindi ko hahayaang masunog ang gusaling ito, mariin niyang sabi. Ngumisi si Mendoza, malamig at mapanlinlang.
Hindi nila kailangang magsimula ng apoy, Ginoo. Sapat na ang takot para gibain ang lahat mula sa loob. Napakapit si Luka, nakatikom ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay nagsalita siya, malakas at matatag, tinaga ang katahimikan gaya ng isang patalim. Hindi kami susuko, hindi magiging libingan ng katotohanan ang korteng ito. Nagpalakpakan ang mga tao, may halong kaba at damdamin, ngunit bigla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Matalim, biglaan, umugong ang tunog sa loob ng korte, parang kampanang nagbababala. Kasunod nito ang kaluskos ng mga kabayo at nagmamadaling mga yabag. Bumaha ng takot sa loob ng silid. Yumakap ang mga ina sa kanilang mga anak. Nagpakatatag ang mga lalaki handa sa anumang mangyari. Nagkatinginan ng mga estudyante ng batas, maputla ang mga mukha. Pumutok sila! Sigaw ng isang tao malapit sa basag na bintana. Ngumiti si Hukom Hector, waring nasisiyahan. Sabi ko na, anya, malamig ang tono. Hindi palaging tinta ang nagsusulat ng hustisya. Minsan, balat apoy ang ginagamit. Nagingay ang buong korte. Tumayo ang mahistrado at muling ibinagsak ang palad sa mesa. Ito'y isang krimen, mariin niyang sinabi. Inuutusan ko ang mga gwardya, pigilan agad ang mga armadong lalaki. Ngunit nag-alinlangan ang mga gwardyang lokal. Ilan ay lumapit sa mga labasan. Ang iba naman ay nanatiling nakatayo, tila nanigas sa takot, hati ang kanilang katapatan. Lumapit si Luka, mahigpit ang panga, ngunit matatag ang boses. Hindi tayo pwedeng manood lang, kanya. Ito ang gusto nila, na umatras tayo. Pero kung susuko tayo ngayon, mawawala lahat ng ating ipinaglaban. Muling napuno ng palakpakan ng korte, buo ang loob. Itinaas ni Don Mateo ang kanyang tungkod na parang watawat. Isulat ninyo ito, sigaw niya, nanginginig ngunit may tapang ang boses. Baril ang dala ng hasyenda, katotohanan ang sa atin. At kung may masamang mangyari, alam ng lahat kung sino ang dapat sisihin. Sinamantala ni Leonardo ang pagkakataon, pilit sumingit sa karamihan, mahigpit ang hawak sa kanyang kwaderno. Kailangan kong makalabas, aniya puno ng pag-aalala. Kailangan kong makarating sa telegrapo bago nila maputol ang komunikasyon. Bukas, kailangang malaman ng buong bansa kung anong nangyari dito. Mabilis na lumibot ang mga magsasaka sa kanya, muling nagtatalo. Delikado, babala ng ilan. Kung hindi siya aalis, walang makakaalam, sagot naman ng iba. Tumingin si Luka kay Leonardo, hindi na tinag. Ihahatid kita sa gilid na pinto, anya. Kung may tamang panahon para sumugal, ngayon na yon. Napangisi si Mendoza, puno ng panguuyam. Hayaan ninyong umalis siya, malamig niyang sabi. Kapag tinamaan siya ng bala, baka noon niyo lang maintindihan na hindi kayang pigilan ng salita ang bala. Nag-ingay ang mga tao sa galit, ngunit itinaas ni Luka ang kamay, humihingi ng katahimikan. Mas makapangyarihan ang salita kaysa sa inyong mga armas, sagot niya, kalmado ngunit matalim. Dahil ang salita ay nabubuhay sa alaala sa kasaysayan at sa puso ng bayan. Tumingin si Leonardo sa kanya, puno ng damdamin ang mga mata. Kapag naipadala ko ang mensahe, anya, hindi ka na lang magiging isang magsasaka. Ikaw ang magiging tinig ng buong bayan. Lalong lumalim ang tensyon sa loob ng silid. Sa labas, sumasayaw ang mga apoy sa dilim, nagtapon ng mga aninong nakakakilabot sa mga pader ng korte habang sumisigaw ng mga utos ang mga tauhan ng hasyenda. Biglang muling umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril, mas malapit na ngayon. Nayanig ang natitirang mga salamin sa bintana. Humarap ang mahistrado sa mga gwardya. Hayaan ninyong makalabas ang mamamahayag, utos niya. Buong pahintulot ko ang bitbit niya. Sandaling nag-alinlangan ng mga gwardya, ngunit kalaunan ay tumango. Binuksan nila ang gilid na pinto, ibinunyag ang kadiliman ng gabi na tanging apoy mula sa mga sulo ang nagbibigay liwanag. Huminga ng malalim si Leonardo, tila isang sundalong handang sumugod.
Handa na ako, Aniya, tumingin kay Luka. Ipinatong ni Luka ang kamay sa kanyang balikat. Huwag kang tumakbo para sa sarili mo, tumakbo ka para sa ating lahat. Bahagyang tumango si Leonardo at nagsimulang tumakbo, sinamahan ng ilang magsasakang humarang para protektahan siya habang lumalabas. Sa loob, nanatiling tahimik ang lahat. Nag-echo ang mga sigaw mula sa labas. Ang yabag ng kabayo ay unti-unting nawala sa dilim habang ang mamamahayag ay nawala sa gabi. Napangisi si Hukom Hector. Makikita niyo, Aniya, may pangungutyang tono. Hindi siya makararating. Tiningnan siya ng mahistrado, puno ng pagkasuklam ang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Lumipas ang mga minuto, mabigat ang bawat segundo. Pagkatapos, biglang bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang batang magsasaka, hingal na hingal. Nakarating siya, sigaw nito. Naabot ng mamamahayag ang telegrapo, na ipadala na ang mensahe. Sumabog sa tuwa ang korte, umiiyak ang mga magsasaka sa galak. Ang ilang gwardiya ay bahagyang ngumiti, puno ng ginhawa. Naramdaman ni Luka ang muling pagbalik ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit panandalian lang ang pag-asang iyon, sapagkat biglang pumasok ang isa pang gwardiya sa pangunahing pinto. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Ginoo, bulong ng gwardiya sa mahistrado, halos hindi makapagsalita. May nakarating na balita sa mga tauhan ng hasyenda at ngayon ay inaarmas na nila ang kanilang sarili. Bumagsak ang katahimikan na parang makapal na kurtina, parang ang hangin mismo ay naging yelo. Mula sa labas, narinig ang nakakakilabot na tunog ng 12 ng ripling hinahanda, matalas, metaliko, sunod-sunod. Isang tunog na nagpapalubog ng puso. Pumikit si Luka sandali at huminga ng malalim. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang kwaderno. Alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay maaaring magtakda kung makakalabas pa sila o hindi na kailanman. Patuloy ang pag-click ng mga riple, umaalingaw-ngaw na parang kampana ng kamatayan. Sa loob, naglapitan ang mga tao, nagsiksikan sa isa't isa para humugot ng lakas. Ang mga aninong nalilikha ng apoy mula sa labas ay gumuguhit ng pangamba sa mga dingding ng silid. Tumayo si Hukom Hector, maliwanag ang mukha sa sadistang kasiyahan. Matatapos na ang palabas, aniya, malalim at matigas ang boses. Ang realidad ay nasa labas at sino mang papanig sa kanya ay magbabayad ng presyo. Sumigaw ng galit ang mga magsasaka, may ilan pang nagtangkang sumugod palabas. Ngunit itinaas ni Luka ang kamay. Huwag, aniya, matatag ang tinig. Kapag sinagot natin ang karahasan ng karahasan, panalo na sila. Ang tanging sandata natin ay ang batas at ang hustisyang kasama natin. Matiyagang pinagmasdan siya ng mahistrado, tila sinusukat ang bigat ng bawat salita. Ngunit kailangan din nating maging matalino, sagot niya. Hindi natin maaaring hayaan na maging masakir ang lugar na ito. Lumapit si Don Mateo, mabagal ang hakbang at nakaalalay sa tungkod. Naiparating na sa bansa ang mensahe, aniya. Nakadaan na ang mamamahayag. Kapag sinaktan nila tayo ngayon, dudurugin sila ng katotohanan sa bandang huli. Napangisi si Mendoza, may kasamang mapait na halakhak. Katotohanan? Pangungutya niya. Hindi pinipigilan ng katotohanan ang mga bala. Sa oras na mabasa pa yan sa dyaryo, nakalibing na kayong lahat. Umigting ang galit sa mukha ng mahistrado. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumingin si Luka kay Mendoza at mahinahong sumagot. Maaring patahimikin ng mga bala ang aming mga tinig, pero hindi nila kayang burahin ang mga bagay na nasulat na. At ang nasulat ay nabubuhay magpakailanman. Muling bumagsak ang bigat ng katahimikan, parang lahat ay napigil ang paghinga. Pagkatapos ay lumakad ang mahistrado pabalik sa upuan at nagsalita sa buong korte na may autoridad. Pakinggan ninyong mabuti. Simula ngayon, ang sesyong ito ay opisyal na suspendido. Mananatiling suspendido hanggang dumating ang National Guard. Namutla si Hukom Hector. Wala kang karapatan. Ito ay labag sa autoridad ko.
Hindi, maring sagot ng maestrado. Ito lang ang paraan para matiyak na hindi mamamatay ang hustisya ngayong araw. Sa labas, sinimulang pukpukin ng mga tauhan ng hasyenda ang mga pintuan ng korte gamit ang dulo ng kanilang mga riple. Sa loob, hinila ng mga magsasaka ang mga upuan at mesa para harangan ang bawat pasukan. Gumawa ng mga harang ang mga estudyante ng batas gamit ang mga libro at kahoy. Lalong bumigat ang hangin, bawat paghinga ay pakiramdam ay laban para mabuhay. Humakbang si Luca sa gitna ng silid at itinaas ang kanyang kwaderno na parang watawat. Tandaan ninyo ang sandaling ito, sigaw niya. Hindi tayo nag-iisa, bahagi tayo ng mas malaking bagay at kapag binalikan tayo ng kasaysayan, hindi tayo ilalarawang mga magsasakang wasak, kundi isang bayan na tumindig. Sumabog ang palakpakan sa loob ng korte, nag-apakan ng mga magsasaka sa saliw ng tunog, yumanig ang sahig, isang awit ng pag-aalsa at paninindigan. Humarap si Hukom Hector kay Mendoza, halatang desperado. Gumawa ka ng paraan, sigaw niya. Huwag mo siyang hayaang maging martir. Bahagyang napakunot ang noo ni Mendoza, ngunit lumapit siya na kalmado at kalkulado ang mukha. Sige, magsasaka, aniya. Hinugot niya ang isang nakatiklop na dokumento mula sa kanyang aktase at itinaas ito upang makita ng lahat. Ito ay isang kasunduang pambili, anunsyo niya. Nilagdaan 3 buwan pa lang ang nakakalipas. Ang sarili mong pinsan, si Marco Rivas, ay kinikilalang lehitimong may-ari ng lupang pinagtatalunan. Bumagsak agad ang katahimikan sa silid, parang alon ang pagkabigla ng mga tao. Nagkatinginan ng mga magsasaka, hindi makapaniwala. Lumamig ang tono ng boses ni Mendoza. Itatanggi mo ba? Tatalikuran mo ba ang sarili mong kadugo? Ang dugong sinasabi mong dahilan ng karapatan mong narito. Ipinukpok agad ni Hukom Hector ang martilyo, waring sabik. Sapat na ito para ibasura ang buong kaso ninyo. Sumiklab ang galit sa loob ng korte. Sumigaw ng pagkakanulo ang mga magsasaka. Pangalan ni Marco ang isinisigaw. Inaakusahan ng pagtataksil. Itinaas ng mahistrado ang boses upang patahimikin ang lahat at inabot ang dokumento. Siniyasat niya ito pagkatapos ay ipinasa sa mga pulis upang suriin. Masusing pinag-aralan nila ang pirma. Hindi ito tugma sa mga naunang tala ni Marco Rivas. Mabilis ang tibok ng puso ni Luca habang bumalik sa kanya ang isang alaala. Minsang sinabi sa kanya ng pinsan, huwag kang pipirma sa kahit ano hanggat hindi mo muna ipinakita sa akin. Akala nila, mabibili nila tayo sa panlilin lang, sigaw ni Luca. Peke ito, hindi pipirma si Marco sa ganito. Tumaas ang kilay ni Mendoza, malamig ang mukha. Ibinibintang mo ba na may pandaraya ang korte? Muling kumalat ang bulungan, mabilis na lumalaki tulad ng alon. Hindi na nagsalita ang mahistrado basta't isinara niya ang dokumento ng mariin. Magpapatawag ba tayo ng mga eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay? Tanong ng mahistrado, kalmado ang boses. Walang desisyon ang ibibigay hanggat hindi natin natutuklasan ang buong katotohanan. Ngunit hindi na balisa si Mendoza. Sa halip lalo pang lumawak ang malamig niyang ngiti. Kunin niyo ang lahat ng oras na gusto ninyo para sa pagsusuri ninyo dahil pag natapos na kayo, biglang may malakas na langit-ngit na pumigil sa kanya. Umuungol ang mga pangunahing pintuan dahil sa mga malalakas na hampas mula sa labas. Atras agad ang mga magsasaka, takot na unti-unting nagiging galit. Itinaas ni Luca ang kanyang kwaderno at sumigaw mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Manindigan kayo! Ang katotohanan ay hindi bumabagsak sa palakol o baril. At sa kadash-dash, isang pangalawang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, nanggaling ito mula sa loob ng korte. Umikot ang tunog sa mga pader, parang kulog na ikinulong sa silid. Isang saglit ng walang hiningang katahimikan hanggang sa isang sigaw ang bumasag dito. Bumagsak ang isang lokal na guwardiya, duguan ng braso. Bumagsak ang korte sa kaguluhan. Sumigaw ang mga tao. May mga yumuko.
Ang iba ay natakot na ito na ang simula ng masaker. Sino ang bumaril? Sigaw ng isa. Lahat ng mata ay gumalaw hanggang sa matuon sa isang binatang lalaki na kasuot ng uniforme ng gwardiya, ngunit malinaw na hindi isa sa kanila. May usok pa sa baril na hawak niya. Isa siyang tagapangasiwa na nagpapanggap. Sumabog sa galit ang mga tao. Sumugod ang mga magsasaka, handang umatake. Ngunit pumagit na si Luka, nakataas ang mga braso. "Huwag," sigaw niya. "Hindi ganito, hindi sa pamamagitan ng karahasan." Inutusan ng mahistrado na agaran siyang alisan ng armas. Idinura ng lalaki sa sahig, puno ng paghamak. "Sumigaw kayo ng sumigaw," mariin niyang sabi. "Marami pa akong kasamahan sa labas. Walang makakalabas na buhay." Tumayo si Hukom Hector, halatang nasisiyahan. "Kita niyo?" Anyas, palaging nananalo ang takot. Ngunit nilamon ng sigawan ang kanyang tinig. Hindi umatras ang mga magsasaka. Sa halip sila'y nagsama-sama, naghawakan ng kamay, balikat sa balikat, bumuo ng tanikala ng pagkakaisa. At pagkatapos, nagsimula silang umawit. Isang himig, mahina sa simula, ngunit palakas ng palakas. Puno ng hilaw, hindi matitinag na lakas. Isang tinig na ipinanganak sa pagkakaisa, sa paglaban, sa pag-asa. Nayanig ang buong korte, hindi dahil sa armas, kundi sa paninindigan. Nagkatinginan sina Hector at Mendoza, hindi makapaniwala sa tugon na hindi nila inaasahan. Sinamantala ng mahistrado ang pagkakataon. "Pakinggan niyo ako!" Sigaw niya, humihiwa sa himig ang kanyang tinig. "Nakipag-ugnayan na ako sa National Guard. Paparating na sila. Sinumang susubok gibain, ang mga pintuang ito ay ituturing na kaaway ng Estado." Sumimangot si Mendoza. "At naniniwala ka ba talagang aabot sila sa oras?" Hindi siya sinagot ng mahistrado, ngunit malinaw ang apoy sa kanyang mga mata. Sa gitna ng silid, muling lumapit si Luka. Itinaas niya ang kanyang kwaderno. Hindi na lang isang gamit, kundi isang sagisag. At nagsalita siya, nilalagpasan ang lakas ng awitin. "Ngayong araw, sinubukan tayong patahimikin ng panlilibak, ng kasinungalingan at ng armas. Pero hindi ako nag-iisa dito, kasama ko kayong lahat at kasama ninyo ako." Sumabog sa sigawan ng mga tao, ang awit ay naging sigaw ng pagbangon. Paulit-ulit na ipinukpok ni Hector ang kanyang martilyo, pilit kinukuha ang kontrol, ngunit walang nakinig. Bumuka ang bibig ni Mendoza, ngunit nalunod ang kanyang mga salita sa tinig ng bayan. Pagkatapos, isang bagong tunog ang sumingit sa ingay. Hindi putok, hindi sigaw, kundi ang malinaw na ritmo ng mga tambol at ang paghihip ng mga trumpeta. Dumating na ang National Guard. Sa labas, nagsimula ng magtakbuhan sa takot ang mga tagapangasiwa. Isa-isa silang tumakas. Ang liwanag ng kanilang mga sulo ay unti-unting naglaho sa kadiliman. Tanging ang tunog ng papalayong mga kabayo ang naiwan. Sa loob ng korte, pumutok ang palakpakan at pag-iyak. Nagyakapan ng ilan, ang iba'y lumuhod, umiiyak at nagpasalamat. Huminga ng malalim ang mahistrado, ang tinig ay kalmado ngunit matatag. Magwawagi ang hustisya niya. Ang kasong ito ay dadalhin sa kataas-taasang hukuman. Kasama ang bawat patotoo, bawat dokumento, bawat katotohanan. At isinusumpa ko sa inyo, hinding-hindi mabubura ang nangyari rito ngayong araw. Si Hector tuluyang natalo ay napaupo sa kanyang upuan. Sa tabi niya ibinaba ni Mendoza ang tingin, masikip ang bibig sa kapaitan. Ngunit si Luka ay nanatiling nakatindig. Itinaas niya ang kanyang kwaderno ng mataas sa kanyang ulunan, puno ng damdamin ang boses. "Hindi akin ang tagumpay na ito," anya nangingilid ang luha. "Sa lolo ko ito, sa lahat ng lolo natin ito." Tumagos sa puso ng mga magsasaka ang kanyang mga salita, mas makapangyarihan pa sa anumang armas. Muling sumiklab ang awitin, mas malakas kaysa kailanman, umaling-aungaw sa loob ng silid na may lakas ng kasaysayan. Makalipas ang ilang linggo, lumabas sa mga pahayagan sa kabisera ang mga headlines. Isang magsasaka ang bumuwag sa kayabangan ng isang hukom.
Nagwagi ang hustisya sa San Isidro. Ang pangalang Luca Rivas ay naging higit pa sa isang pangalan, naging simbolo ito, isang bandila ng paglaban. Hindi lang sa mga silid-aralan, kundi sa mga kamay na may putik sa bawat palad na dating walang lakas. Sina Mendoza at Hector ay agad dinala sa paglilitis para sa katiwalian at pamimeke. Ang dati nilang mga mukhang mapagmataas ay lumabas sa balita bilang mga mukha ng kahihiyan. Sa nayon, hindi kailanman nalimutan ng mga tao, lumaki ang mga bata na kabisado ang kwento. Kung paanong isang magsasaka, gamit lamang ang isang lumang kuwaderno at ang tapang ng dalawang kakampi, ay humarap sa kapangyarihan at hindi umatras. Si Luca ay hindi kailanman ninais maging isang bayani. Bumalik siya sa kanyang mga bukirin, sa lupa, sa takbo ng pagtatanim at pag-aani. Ngunit naunawaan niyang may nagbago habang buhay. Dahil ngayon, tuwing sinusubukan ng mga tauhan ng hasyenda na manakot, may sagot na ang mga tao. Sila'y tumatayo at buong tapang na sumisigaw, "May tinig din kami sa batas." Hindi na natili sa San Isidro ang mga salitang iyon. Kumalat ang mga ito sa bulong, sa awit, sa mga kwento. Naging bahagi ito ng alaala ng isang buong bayan. Isang paalalang buhay na kahit sa harap ng baril at kawalang katarungan, ang katotohanan ay pwedeng bumangon mula sa tapat at matatag na tinig ng isang magsasaka. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming kwento. At kapag inakala mong nakita mo na ang lahat, hintayin mong marinig ang nangyari ng mahuli ng isang milyonaryo ang kanyang empleyada habang ipinagtatanggol ang anak niya. Ang ginawa niya pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. "Tumahimik ka, magsasaka," sigaw ng hukom.